May mga umagang hindi natin alam kung saan huhugot ng lakas. Tahimik ang paligid, pero ang puso mo ay puno ng tanong. Subalit ngayong sandali, tahimik ka muna. Huwag kang magmadali. Huwag mo munang isipin ang problema. Dahil sa oras na ito, narito ka hindi dahil aksidente, kundi dahil may gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Sa piling niya may kapahingahan, sa presensya niya may bagong pag-asa. Ang panalangin ngayon ay hindi lamang salita, ito ay panibagong simula para sa iyo. Kaya halina, maghanda ang puso. Nais kang kausapin ng Diyos. Simulan na natin. Kapatid, huminga ka muna ng malalim. Sa umagang ito, hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat sa iyong dibdib. Ang Diyos ay narito. Ang Diyos ay hindi natutulog. Bawat paghinga mo ay patunay na may layunin pa siya sa buhay mo. Hindi mo kailangan maunawaan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay manalig. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakikita, ito'y pinaniniwalaan. Sinasabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ngayong umaga, ito ang simula ng isang panibagong hakbang. Sa gitna ng katahimikan, may tinig na dumarating. Hindi ito sigaw, ito'y bulong ng pag-ibig ng Diyos. Inaabot ka niya, hinahaplos ang puso mong pagod. Pakinggan mo dahil may panibagong direksyon ng langit para sa iyo ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata, damhin mo ang kanyang presensya, ihanda mo ang iyong puso. Panahon na para manalangin. Isulat sa mga komento, Panginoon, gusto kitang marinig ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ito dahil araw-araw may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Tahimik ka muna. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso mo. Hindi iyan tibok ng pagod, iyan ay tibok ng pag-asa. Ang bawat tibok ay paalala, buhay ka pa, may plano pa ang Diyos at hindi pa siya tapos sa iyo. Sa umagang ito, hindi ka lang gigising sa panibagong araw. Gigising ka sa panibagong pananampalataya. Kaya sa sandaling ito, pumikit ka. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Huminga ka ng malalim. At sa hiningang yan, ialay mo lahat ng bigat, lahat ng tanong, lahat ng pagdududa. Sabihin mo sa Diyos, sa Panginoon, kausapin mo ako. Ama naming Diyos, naririto kami sa iyong presensya, hindi para humingi ng yaman, hindi para magreklamo sa mga problema, kundi para manahimik at makinig sa tinig mong malumanay, ngunit makapangyarihan. Marami sa amin ay pagod, Panginoon, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. May mga araw na kahit gumising kami, pakiramdam namin parang wala ng saysay ang lahat. Pero ngayong umaga, pinili naming sumamba. Pinili naming manalangin. Pinili naming maniwala na ang panalangin ay hindi lang salita. Ito ay koneksyon sa Diyos na buhay, sa Diyos na tumutugon. Kaya heto kami, Ama. Hinuhubad namin ang takot, ang galit, ang panghihina. Hinahayaan naming yakapin mo kami, hindi bilang mga perpekto, kundi bilang mga anak mong nangangailangan ng yakap mo. Hinahain namin sa iyong harapan ang puso naming sugatan, ang isipan naming magulo, ang pananampalataya naming minsan ay natatabunan ng duda. Pero naniniwala kami, Panginoon, na sapat ang biyaya mo para buuin ang anumang sira. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Mateo 11:28. Panginoon, dumudulog kami sa iyo ngayon. Hinahanap namin ang iyong mukha, hindi ang iyong kamay, kundi ang iyong presensya. Dahil alam namin kung kasama ka namin, kahit hindi mo pa sagutin ang panalangin namin ngayon, may kapayapaan pa rin. Iba kasi ang kapayapaan ng mundo. Pansamantala, peke, madaling masira. Pero ang kapayapaan mo, O Diyos, ay tahimik na panalo. Hindi ito maipaliwanag, pero ito'y totoo.
Sinasabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng sinuman ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Panginoon, iniimbitahan ka namin sa umagang ito. Pumasok ka sa aming tahanan, pumasok ka sa aming mga puso, linisin mo ang aming loob, hugasan mo kami ng iyong dugo. Ikaw ang aming simula at wakas. Wala kaming ibang aasahan kundi ikaw, wala kaming ibang sandigan kundi ang iyong salita. At sa gitna ng panahong ito, hinihiling namin ang banal mong direksyon. Gabayan mo ang bawat desisyong aming gagawin. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako, pangakong hindi napapako, pangakong totoo, pangakong buhay. Tulad ng sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kasamaan, kundi para sa ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa panahong parang walang kasagutan, Panginoon, turuan mo kaming maghintay. Sa panahong parang walang nangyayari, turuan mo kaming magtiwala. Sa panahong parang walang linaw, ipakita mo ang iyong ilaw. Dahil alam naming hindi kailanman nagkulang ang iyong katapatan. Bawat araw, bagong biyaya, bawat umaga, bagong pag-asa, bawat panalangin, may kasamang pangako. At sa oras na ito, Ama, ipinagkakatiwala namin ang aming mga pamilya sa iyo. Ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming kabuhayan, ang aming mga pangarap, lahat ay sa iyo. Dahil naniniwala kami, hindi mo kami dinala rito para lang masaktan. May layunin ka, may dahilan ka, at sa tamang panahon, ipapakita mo ang buong larawan ng plano mong kamangha-mangha. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nagtampo kami sa iyo, sa mga oras na inuna namin ang sarili naming paraan, sa mga sandaling dumaan kami sa disyerto at inakalang iniwan mo kami. Ngunit ngayon, sa panibagong umagang ito, nagpapakumbaba kami. Naninikluhod ang aming espiritu, humihingi kami ng kapatawaran, at higit sa lahat, humihingi kami ng presensya mo, at para sa bawat isa na nawalan ng pag-asa, ngayon ang oras ng muling pagbangon, hindi pa huli ang lahat. Naririto ang Diyos, at sinasabi niya sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:5. Kaya't sa panalangin na ito, tinatanggap namin ang lakas na galing sa langit. Hindi lakas ng laman, kundi lakas ng Espiritu. Hindi lakas para lang magpatuloy, kundi lakas para maniwala ulit, manalig ulit, mangarap ulit, umibig ulit, at higit sa lahat, maglingkod ulit. Panginoon, salamat sa panibagong simula. Salamat sa panibagong lakas. Salamat sa iyong salita. At salamat sa iyong pagmamahal na hindi kailanman kumukupas. Ang panalangin naming ito ay pagtatapat ng aming puso. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit ikaw ang nagpapabanal. Hindi man kami perpekto, ngunit ikaw ang gumagawa ng bago. Hindi man namin makita ang lahat, ngunit sapat ang makita ka. At ngayong kami lalakad na patungo sa araw na ito, dalhin mo ang aming puso sa tamang direksyon. Protektahan mo kami mula sa mga panganib na hindi namin alam. Iangat mo ang aming paningin, Panginoon, upang sa bawat pagkakataon, makita namin ang iyong kamay na gumagawa. At sa pagtatapos ng panalangin naming ito, pinipili naming sumamba. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil alam naming ikaw ang Diyos kahit kailan. At sapat na iyon, sapat ka na. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at kaibigan, kami nananalangin. Amen. Kung naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos habang ipinapanalangin ito, isulat sa comments. Narinig ko ang tinig ng Diyos ngayong umaga. O maaari mo ring isulat ang iyong panalangin, mga hiling ng puso mo, dahil binabasa namin ang bawat isa at ipinapanalangin din namin. At kung hindi ka pa bahagi ng ating pamilya dito, pindutin mo na ang subscribe dahil araw-araw may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Ang panalangin ay hindi natatapos sa Amen. Doon pa lang ito nagsisimula. Magpatuloy ka. May sasabihin pa ang Diyos sa iyo. Ngayong nasa tahimik mong sandali, itanong mo sa sarili mo, ano ba ang nais ng Diyos
ipakita sa akin ngayon. Hindi ito tanong na para makabawi lang ng sagot, kundi para buksan ka. Buksan ang puso mo, buksan ang isipan mo sa direksyon ng Diyos. Ang panalangin ng umaga na ginawa natin kanina ay nagtayo ng altar sa puso mo. Isang altar ng pananampalataya, isang simula ng bagong kabanata. Ngayon, alalahanin natin ang isang kwentong mula sa Biblia. Isang kwento ng pag-asa, ng retorikang espiritual na nagbabago ng landas ng tao. Sa kwento ng propeta na si Elias, matapos ang malakas na tagumpay, siya ay napagod, natakot at nagkubli sa isang kuweba. Ngunit hindi doon nagtapos ang Diyos sa kanya. Sa katahimikan, sa bulong ng hangin, tinawag siya ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Salmo, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, "Ano kay narito?" Petrus Hari 19:13-14, Tagalog. At tinawag niya si Elias na lumabas at makakita ng dakilang pagkilos ng Diyos. Ang aral para sa atin, kahit sa oras na parang wala nang gagawin, kahit sa oras na parang natigil ang ating pananampalataya, may tinig ang Diyos. At ang tinig na iyon ay hindi palaging malakas. Maaaring ito'y banayad, maaaring ito'y pabulong, pero totoo. At sa umagang ito, hinihikayat ko kang maniwala. May direksyon para sa iyo, may pangako para sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kawikaan 3:5-6. Napakahalaga nito para sa atin ngayon. Ang ating utak ay maaaring magduda, ang ating damdamin ay maaaring panghinaan, ngunit ang ating pinapiling puso ay sasama sa Diyos. Ang ating sama-samang panalangin ay hindi simpleng salita lamang. Ito ay tulay sa promesa ng Diyos. Ang direksyon ng Diyos ay hindi abstrakto. Ito ay sama-samang yakap, sama-samang hakbang sa bagong pagiging malaya sa diskuhanadong pag-asa. Isipin mo ngayon ang isang tanikala. Matagal na itong nakakadena sa iyo. Takot, kawalan ng direksyon, pag-aatubili. Ngunit yung tanikalang iyon, unti-unti ay napuputol. Hindi dahil nakuha mo na ang lakas mo, kundi dahil ang Diyos ang nagsisiguro. Para sa bawat araw na lumipas, ang kanyang kamay ang siyang naglalakbay kasama mo. Sa 2 Korinto 1:3-4, nakasulat, "Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang maawaing Ama at Diyos ng lahat ng kapagkaawa, katro na nagpapalakas sa amin sa lahat ng aming mga kapighatian." Tagalog, Bible Gateway. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-isa. Huwag mong isiping hindi na matatapos ang gabi dahil sa dilim. Ang Panginoon ay tagapagligtas at ang panalangin ng umaga para magwagi ay nandito kasama natin. Ang retorno ng pananampalataya ay nagsimula na sa kahapon at ngayon ay lumalago. Huminga ka muli, ikaw ay tumayo. Sa paghinga mo, tinatanggap mo ang bagong direksyon. I-visualisa mo ang iyong sarili na nakatayo sa matibay na bato. Hindi dahil ikaw ang malakas, kundi dahil ang Diyos ang pundasyon mo. Sa buhay mo ngayon, may pagkakataon na parang walang tugon ang Diyos. Ngunit hindi kailanman siya naiiwan. Sa pelikula ng iyong buhay, may eksenang hindi mo pa nakikita. Ang Diyos ang direktor, at ngayon lang siya nagsisimula. Ang iyong pananampalataya ay hindi lamang nakatungtong sa nakaraan. Ito'y tumatawag sa hinaharap, at sa bawat pagtingin mo sa Kanya, ang Kanyang paningin sa iyo ay mas malalim. Ngayon, sagutin mo sa puso mo, "Ama, ano ang gusto mong gawin ko ngayon?" Ilahad mo ang plano mo, kahit maliit, kahit natatakot, ipagkatiwala mo sa Kanya. At pagkatapos mong itanong iyon, makinig, maghintay, dahil ang tinig ng Diyos ay magsasalita. Maaring hindi sa harapan ng maraming tao, maaring hindi sa malakas na boses, ngunit sa katahimikan ng iyong puso. At sa sandaling iyon, ang panalangin ng umaga ay magkaroon ng kapangyarihan hindi lang para sa iyo, kundi para sa maraming tao. I-type mo sa komento, "Naririnig ko ang tinig ng Diyos ngayon." At kung may isang salita ang bumalik sa iyo habang pinapanood mo ito, isulat mo, "Salamat Ama,
Ang yugto na ito ng ating paglalakbay ay hindi pa rin ang katapusan. May darating pa, may sasabihin pa, may gagawin pa ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, kaya huwag kang lalapit sa telebisyon o sa telepono mo, manatili ka rito, kasama ko pa rin. Dahil ang susunod na bahagi ay pagbubukas ng mas malalim na pinto, isang hakbang patungo sa tiyak na pagkilos ng Diyos para sa iyo. Kung nakaramdam ka ng lamig sa puso mo at ngayon ay may init na, isulat sa comments, "Ginising ang aking pananampalataya." At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pindutin mo na ngayon para makasama ka sa bawat panalangin at direksyon ng Diyos. Ngayon na ang puso mo ay naihanda na sa presensya ng Diyos, panahon na upang baguhin din ang direksyon ng isipan mo. Alam mo, kapatid, ang tunay na laban ng pananampalataya ay hindi lang sa labas, kundi sa loob. Ang pinakamalaking labanan ay nangyayari sa pagitan ng iyong mga tainga, sa isip, sa mga kaisipang paulit-ulit na sinasabi sa iyo ng mundo, wala ka ng pag-asa, hindi mo na kaya, hanggang dito ka na lang. Pero sa umagang ito, sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, palitan mo ang boses na pinapakinggan mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang mabuhay sa takot. Ikaw ay nilikha para magtagumpay, para lumaban gamit ang pananampalataya at para mamuhay ng may layunin at kapayapaan. Kaya simulan natin ang pagbabagong yan ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, ang unang hakbang, panibagong isipan. Sinasabi sa atin sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Kapatid, kung gusto mong makakita ng bagong resulta sa buhay mo, kailangan mo ng bagong direksyon sa isip mo. At iyan ang ginagawa natin ngayon. Binubuksan natin ang pinto para ang Diyos ang magturo, magtama at magpuno. Isipin mong ang isip mo ay isang hardin. Kung anong itatanim mo roon, iyon ang aanihin mo. Kung itatanim mo ay takot, pagdududa, galit at kapaitan, huwag kang magtaka kung iyon ang bunga. Pero kung itatanim mo ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, ang katotohanan ng kanyang pag-ibig, darating ang panahon, bubulaklak ang pananampalataya mo. Sa bawat pagmulat mo sa umaga, may dalawang boses na kaagad lumalapit. Ang boses ng kaaway na nagsasabing wala kang kwenta at ang boses ng Diyos na nagsasabing, anak kita, may plano ako sa iyo. Alin ang pipiliin mong pakinggan? Dito sa panalangin ng umaga na ito, pinipili natin ang tinig ng Diyos. Pinipili nating tanggapin ang direksyon ng langit. Pinipili nating paniwalaan na may panibagong simula para sa iyo. Mahalaga ito ngayon. Huwag mong hayaan ang mga lumang kaisipan ang magdikta ng bago mong direksyon. Ang mga maling paniniwala mula sa kahapon ay hindi pwedeng magdikta ng katotohanan ng ngayon. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, hindi ko kailangan manatili sa takot. Hindi ko kailangan mabuhay sa duda. Ako ay anak ng Diyos. May direksyon ang buhay ko. Kahit paulit-ulit na nabigo ka, kahit maraming beses ka nang nadapa, hindi pa tapos ang kwento mo. Sinasabi ng Salmo 37:23-24, ang mga hakbang ng isang taong matuwid ay itinataguyod ng Panginoon at sa kanyang daan siya ay nalulugod. Kapag siya'y nadapa, hindi siya lubusang mabubuwal sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon. Kapatid, bawat pagdapa mo ay may layunin. At sa oras na ito ginagamit ng Diyos ang lahat ng naranasan mo para hubugin ang isip mong ayon sa kanyang plano. Huwag mong sayangin ang sakit, dalhin mo ito sa harapan ng Diyos at hayaang gawing himala. Ngayong umaga, hayaan mong manahimik ang mundo at pakinggan mo ang tinig na palaging nariyan para sa iyo. Isipin mong ang Diyos ay lumalapit ngayon sa puso mo at sinasabing, hindi pa tapos ang laban mo. Anak, buo pa ang plano ko at hindi pa kita bibitawan. At kung may boses sa loob mo na nagsasabing hindi ka nakarapat-dapat, tahimikin mo yan. Iba ang sinasabi ng langit. Ang sinasabi ng Diyos ay, banal kita sa aking mga mata, mahal kita, at muli kitang babangunin.
At oo, sa isip mo ngayon maaaring may gulo pa rin, pero ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Unti-unti niyang aayusin ang lahat, pati ang hindi mo na kayang hawakan. Kaya ngayong oras na ito, ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iniisip mo. Sabihin mo, Panginoon, linisin mo ang isip ko. Palitan mo ang takot ng kapayapaan. Palitan mo ang pagdududa ng pananampalataya. Palitan mo ang pagkalito ng direksyon. At maniwala ka, siya ay tumutugon. At tandaan mo ito, kapatid, hindi mo kailangang maramdaman muna bago ka maniwala. Ang pananampalataya ay desisyon, hindi emosyon. Kahit wala ka pang nararamdaman ngayon, ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang Kanyang presensya ay totoo, ang Kanyang pag-ibig ay buo, at ang Kanyang plano ay buhay. Ngayon, hayaan mong ang iyong pag-iisip ay hindi na paikot-ikot sa parehong takot. Hayaan mong ang presensya ng Diyos ang magbigay sa iyo ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Kapayapaang hindi galing sa labas, kundi mula sa loob. Kapayapaang galing sa langit, at habang nananatili ka sa pananalangin, asahan mo, may sasabihin ng Diyos. Sa katahimikan, maririnig mo siya. Sa gitna ng pagod mo, mararamdaman mo siya. Sa paglalakad mo ngayong araw, sasamahan ka niya. Kaya ngayon, bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, hayaan mong tanungin kita. Anong salita ang gusto mong itanim sa isip mo ngayong araw na ito? Anong katotohanan mula sa Diyos ang gusto mong yakapin? Isulat mo sa mga komento, binabago ng Diyos ang aking isipan. O kung may talatang gusto mong panghawakan, ibahagi mo rin. Marami ang makakabasa, marami ang mabibless, at kung may kilala kang kailangan ng panibagong pag-asa, i-share mo ang video na ito sa kanila. At kung gusto mong maging bahagi ng isang komunidad na nananalangin araw-araw at nagpapalalim sa pananampalataya, pindutin mo na ang subscribe dahil hindi ka nag-iisa sa lakad na ito. At sa susunod nating bahagi, hahakbang tayo sa panibagong antas ng pananampalataya. Ang pagkilos sa paniniwalang may ginagawa na ang Diyos kahit hindi pa natin nakikita. Ngayon na ang puso mo ay puno na ng kapayapaan at ang isipan mo ay naitama na ng presensya ng Diyos. Panahon na para lumakad tayo sa pananampalataya. Panahon na para magdeklara, hindi lang mula sa bibig, kundi mula sa puso. Dahil ang panalangin ay simula, ngunit ang deklarasyon ng pananampalataya ay kilos. At sa bawat kilos mo na sinasamahan ng tiwala sa Diyos, ang langit ay gumagalaw. Kapatid, hindi mo kailangang maramdaman ang lahat bago ka sumunod. Hindi mo kailangang malinawan ang buong plano bago ka magsimula. Ang pananampalataya ay ganito. Lumalakad kahit hindi mo pakita ang dulo. Nagtitiwala kahit walang kasiguruhan. Sumasamba kahit may luha at nagdideklara ng tagumpay kahit nasa gitna ka pa ng laban. Sinasabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ngayon, itataas natin ang ating tinig. Magdedeklara tayo ng mga salitang may buhay, salitang galing sa langit, salitang kayang magbukas ng pinto at magpatigil ng bagyo. Hindi ito basta positibong kaisipan, ito ay pananampalatayang nakaugat sa salita ng Diyos. Sabihin mo ngayon, kahit pabulong, ako ay pinagpala. Sabihin mo ulit mas buo, ako ay minamahal ng Diyos. Isa pa, mas malakas, ako ay hindi iiwan ng Panginoon. At sa bawat salita mong binibigkas, isang bahagi ng puso mo ang muling nabubuhay. Isang bahagi ng pananampalataya mo ang muling lumalakas. Hindi mo kailangan maging malakas para magtiwala. Kailangan mo lang sumunod dahil ang lakas ay dumarating habang ikaw ay lumalakad. Hindi bago ka gumalaw, kundi habang ikaw ay sumusunod sa kanyang tinig. Ngayong umaga, iniimbitahan kitang magdeklara ng may pananampalataya. Tumayo ka sa espiritu mo. Sabihin mo, Panginoon, naniniwala ako. Hindi pa tapos ang plano mo sa buhay ko. Hindi pa ako susuko. Hindi ko ibibigay sa kaaway ang pangako mong para sa akin. Pinili kong magtiwala. Pinili kong maniwala.
pinili kong lumakad kasama ka. Ang deklarasyong ito ay hindi emosyon, ito ay desisyon. At ang langit ay tumutugon sa mga taong handang magsalita ng buhay. Kahit nasa gitna sila ng dilim, ang Diyos ay gumagalang sa pananampalatayang ganito, matatag, buo, buhay. Kaya sa mga susunod mong araw, tuwing gigising ka, huwag mong hayaan ang mga problema ang unang pumasok sa isip mo. Sa halip, magsimula ka ng may deklarasyon. Sabihin mo, ako ay pinagpala, ako ay ligtas, ako ay ginagabayan ng Diyos. Ang araw na ito ay kayang baguhin ng Panginoon. At habang paulit-ulit mong sinasabi ang mga salitang ito, mapapansin mo, may nagbabago. Mas tahimik ang isip, mas matatag ang loob, mas maliwanag ang tingin mo sa bukas. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil naramdaman mo, kasama mo ang Diyos. Na kung minsan, kailangan lang nating ulitin ang katotohanan para maalala ng kaluluwa natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya ngayon, hayaan mong ulitin natin ito ng sabay. Panginoon, Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking liwanag. Sa iyo ako magtitiwala kahit sa gitna ng unos, hindi ako matitinag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakarating ka rito, alam kong may ginawa ang Diyos sa loob mo. Kaya gusto kong imbitahan ka, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa comments. Isulat mo, buong puso akong nagtitiwala sa Panginoon. O kung may salitang tumimo sa puso mo, ibahagi mo rin yon. At kung hindi ka pa bahagi ng ating pamilya rito sa panalangin, pindutin mo ang subscribe. Dahil araw-araw may bagong panimula sa presensya ng Diyos. May isang huling hakbang pa tayong gagawin. Huwag kang bibitaw. Dahil sa susunod na bahagi, may sasabihin pa ang Diyos na magpapalaya sa puso mo at magbibigay linaw sa direksyon mo. Ngayon kapatid, huminga ka muli. Tahimik lang. Damhin mo kung gaano kalalim ang narating mo sa panalangin na ito. Mula sa paglapit mo sa presensya ng Diyos, sa muling pagbuhay ng iyong pananampalataya hanggang sa pagdeklara ng tagumpay. Hindi ito aksidente. Ang bawat salita, bawat bulong ng puso mo ay pinakinggan ng Diyos. At ngayon, narito tayo sa dulo ng panalangin ito. Ngunit sa simula ng isang bagong panahon sa buhay mo, ito ang oras ng pagpapalaya, panahon ng pagtanggap, panahon ng pagtatag. Alam mo, maraming tao ang nagdarasal pero hindi inaasahan ng sagot. Maraming humihiling pero hindi handang tumanggap. Pero ikaw, kapatid, naririto ka, nanatili ka, at dahil diyan, may inihandang pagpapala ang Diyos sa iyo. Hindi ito hype, ito ay pangako. Sabi sa awit 37:5, ilagak mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka sa Kanya at Siya ang gagawa. Kapatid, hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. Hindi mo kailangang planuhin ang bawat detalye. Ang kailangan mo lang ay ang puso na bukas sa direksyon niya, sapagkat kapag isinuko mo sa Kanya ang landas mo, Siya mismo ang kikilos. Siya ang magbubukas ng pintuan. Siya ang mag-aangat sa iyo sa tamang panahon. Kaya ngayon, hayaan mong ibulong mo sa sarili mo. Tapos na ang gabi ng pagdududa. Dumating na ang umaga ng pananampalataya. Hindi mo kailangang bumalik sa dating takbo ng buhay. Maaari kang mamuhay ayon sa pangako ng Diyos. Maaari kang gumising bawat araw na may lakas, may direksyon, may kapayapaan. Iyan ang kapangyarihan ng panalangin ng umaga. Iyan ang bunga ng pananatili sa presensya ng Diyos. Kaya bago natin tapusin ang video na ito, pakinggan mo to. Huwag mong hayaan na itong apoy sa puso mo ngayon ay mamatay. Panatilihin mo ito. Alagaan mo ito. Bawat araw, bumalik ka rito. Bawat umaga, hayaan mong ang salita ng Diyos ang unang pumasok sa isip mo. Hindi ang takot, hindi ang balita, hindi ang duda, kundi ang katotohanan. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay may direksyon. Ako ay nilikha upang magtagumpay. At sa sandaling ito, hihilingin ko sa iyo ang isang bagay, hindi para sa akin, kundi para sa iyong sariling lakad. I-type mo sa comments, tinanggap ko ang direksyon ng Diyos.
Maaari mo ring isulat ang panalangin mo o kahit isang salita lang na tumatak sa puso mo. Bakit? Dahil sa bawat komento mo, isa itong deklarasyon, isa itong patotoo, at habang binabasa ng iba, sila rin ay mapapalakas. Gagamitin ng Diyos ang iyong salita para bumuhay ng pananampalataya sa iba. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na ngayon. Maging parte ka ng komunidad ng mga mananampalatayang araw-araw ay lumalakad sa presensya ng Diyos. I-click mo rin ang video na lalabas dito sa screen. May inihanda pa ang Diyos para sa iyo roon. Huwag mong palampasin. Dahil sa Diyos, laging may susunod. Laging may bagong simula. Laging may himala.